So mga tol, napatalon at napakanta nga po si former 3 Division World Champion kagabi sa Combate 16 boxing event sa Cebu City. Matapos durugi ni Christian Araneta ang kapwa Pinoy na si Arvin Magramo sa round 1 pa lang. 2 beses bumagsak si Magramo kay Araneta na siyang dahilan upang makuha ni Araneta ang panalo at maging isang ganap na title eliminator sa IBF Light Flyweight. Suportado kasi si Casimero mga tol dito kay Araneta. At kung matatandaan, minsan nang sinabi ni Casimero na future world champion daw itong si Araneta. So mukhang malapit na nga po magkatotoo yan mga tol. Dahil si Araneta na ang lalaban sa world title sa IBF Light Flyweight. Si Adrian Coriel nga po ang kampiyon sa IBF. Subalit may laban itong si Coriel. Rematch dito kay si Binati Nonsinga. Ito din yung dating may hawak ng IBF. Magaganap po ang laban nila sa February 16 sa Mexico. Gustong bawiin ni Nonsinga ang titulong dating kanya. So kung mananalo si Nonsinga dito kay Coriel, si Nonsinga ang makakalaban ni Araneta. At magsisilbing rematch nga din po ang laban nila. Sa hindi po kasi nakakaalam mga tol, naglaban na itong si Christian Araneta at Nonsinga sa Baluarte Nonsinga sa South Africa. Natalo si Araneta via unanimous decision, pero pinabagsak ni Araneta si Nonsinga sa round 12. Going back kay Casimero mga tol, iba pa rin talaga ang karisma ni Casimero sa mga fans. Dahil papunta pa lang si Casimero sa Cebu kahapon, ang dami nang nagpapapicture sa kanya sa barko. Lalong lalo na noong nakapunta ito sa boxing event sa Nustar Casino Hotel. Talagang pinagkakaguluhan si Cuadro Alas. Na-interview pa nga po si Casimero dyan mga tol ng channel ni Ramel Villana Ayuman tungkol kung sino ang susunod na makakalaban niya. Isitahin nyo na lang mga tol ang YouTube channel at mag-subscribe na din po kayo. Paliwanag nga po ni Casimero mga tol, secret daw muna kung sino ang makakalaban niya. At baka isang title eliminator daw ang laban niya ngayon. Nagbigay reaksyon naman si Casimero mga tol sa laban ng Saludar versus Kita Kurihara, kung saan talo si Saludar sa hapon via knockout sa round 8. Paliwanag ni Casimero mga tol, pinaghandaan daw ng hapon si Saludar. Noong unang paghaharap kasi nila mga tol sa Japan, pinabagsak ni Saludar si Kurihara ng 3 beses sa round 1 pa lang. Kaya nakuha agad ni Saludar ang panalo. Pero sa rematch, si Saludar naman po ang binigla ng hapon. Paliwanag ni Casimero, dinidikitan daw ng hapon si Saludar, kaya hindi daw nakaporma ang Pinoy. At sobrang tapang din daw nitong hapon. Wala naman daw lakas ang hapon. Nalugi lang daw si Saludar sa patama. Natanong din si Casimero mga tol kung anong masasabi niya kung makakalaban niya si Naoya Inoue sa Japan. Paliwanag ni Casimero mga tol, ang magiging lamang lang umano ni Inoue sa kanya pag sa Japan sila maglaban ay ang klima at pagkain sa Japan. Kung matatandaan daw, noong lumaban si Inoue sa US ng 2 beses, nahirapan daw ito pabagsakin ang kalaban. Wala daw kasing lakas noon si Inoue.